Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang una palang makita ni Jade si Jack, ay hindi na niya napigilan na magkagusto dito. Ngunit kailangan niyang pigilan at iwasan ang binata dahil fiancé ito ng kanyang stepsister na si Eliza. Ngunit sa kabila ng pag-iwas niya dito ay isang pangyayari ang hindi niya naiwasan at hindi inaakalang mangyayari. Isang araw nagising na lang siya, nakasama niya si Jack sa isang kama at pareho silang hubot-hubad. Sa pilitang kasal at walang bigkis ng pagmamahal, inani niya ang matinding galit ni Jack, maging ang pamilya ng kanyang ama. Puno ng pasakit at bighati ang naranasan niya sa piling ni Jack. Magandang araw sa lahat na masugid ng tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kulang ang sabihing kabado si Jade. Ang puso niya ay niraragasa sa sobrang kaba. Kaya mang itago na makapal na make-up ang pamumutla at hiya niya. Ngunit hindi ang pangangatog na kanyang tuhod at ang panginginig ng mga daliring pinipilit niyang kontrolin. Pakiramdam niya, mawawalan siya ng balanse anumang oras. Kaya mo ito, Jade. Pagpapalakas niya ng loob, dapat niyang kayanin. Ang kailangan niya lang ay kapalan ang mukha niya, alang-alang sa anak niya. Ilang sandali lang naman ito. Matatapos din agad ito. Handa ka na ba? Napalingon siya sa kaibigan niyang si Vicky. Ito man ay hindi maitago ang alinlangan. Habang pinapasadahan ng tingin ang kanyang kabuuan. Kakarampot na damit na kahit ang kaluluwa ay halos iluwa na. Sa pinakaunang beses ng kanyang buhay, ay ngayon lang niya nagawang magsuot ng ganito. Huwag ka mag-alala. May alindog ka. Ang gagawin mo lang naman ay gumiling ng gumiling. Isang musika lang at tapos na. Yun ang kasunduan nila. Ito, pampakapal na mukha. Iniabot ng babaeng isang bote ng beer. Kaagad niya iyong tinanggap at walang pag-alinlangan na tinungga. Daan upang mapaubos siya. Sa tanang buhay niya, minsan lang nasayaran ng alkohol ang lalamunan niya. At yun ang gabing nagpabago ng takbo ng kanyang buhay. Ang gabing naging sanhi ng tila walang katapusang pagdurusa niya. Sumigid na naman sa kanyang dibdib ang pait at ang nakatagong sakit. Pero hindi ito ang gabi ng isipin niya ang mga bagay at alaalang iyon. Ngayong gabi, magiging matapang muna siyang harapin ang responsibilidad. Naubos niya ang beer. Sana makatulong iyon para mawala ang kaliit-liitang hiya sa katawan niya. Sana ay magampanan niya ng mahusay ang kanyang tungkulin. Pumasok ka na. Pumaloob siya sa nakabukas na malaking kahon at naupo roon. Ilang sandali pa ay binalot na siya ng kadiliman. Pumikit siya at tahimik na nagdasal. Diyos ko, tulungan ninyo po ako. Naramdaman niya ang paligid ng kinaroroon ng kahon. Alam niyang papalapit na siya sa kanyang destinasyon. Ilang saglit lang ay gagampanan na niya ang papel ng isang maharot na sexy dancer. Sana kayanin niya. Nang sa wakas ay narinig niya ang malakas na putok. Senyales na bubuksan na ang kahon. 1, 2, 3, tahimik siyang magbilang. Happy birthday to you. Narinig niya ang malakas na pagkanta ng mga tao sa paligid.
Palapit ng palapit ang pagtatapos ng kanta. Pabigat naman ang pabigat ang puso niya. Naiiyak siya. Hindi niya naman dapat suungin ang ganito kababang uri ng trabaho kung sana. Ayaw niya sanang balikan ang nakaraan. Pero hindi maiwasang huwag malungkot iyon. Mabait naman siyang tao. Pero kung bakit ang lahat ng kamalasan ng kanya ay nasalunan niya. Malakas na putok ang kanyang narinig. Ang senyalis niya. Pinintahan niya ng ngiti ang kanyang mukha. Napupuno ng kolorete. Sinadya niyang hilingin kay Vicky na kakapalan ang mukha niya. Nang sa gayon ay matabunan ang totoo niya mukha at katauhan. Sa gabing ito, ibang tao na muna siya. Magpapakaputa na muna siya. Kasabay ng pagtayo niya ay ang pagkasira ng wrapper ng kahon. At sa isang iglap lang, ay yumakap ang liwanag ng spotlight na tanging sa kinaroroonan niya lang nakatutok. Gumiling siya ng gumiling. Habang sumasayaw siya sa saliw ng maharot na musika, ay sige naman sa pagpito ang satantiya niya ay puro kalalakihang naroroon na nasa loob ng bulwagan. Indecent na mga salita, bastos na mga kataga ang mga natatanggap niya. Kahit gaano man niya kagustong gawing manhid ang puso niya, ay tinatablan pa rin siya ng hiya. Namalayan na lang niyang nangingilid na ang kanyang mga luha. Nahihirapan siyang pigilan. Hanggang sa napatutok ang mga mata niya sa lalaking nakaupo sa pinakagitna ng bulwagan. Diyos ko, dahang-dahang humina ang paggalaw niya na mapagsino ang lalaking buong atensyon na nakatitig sa kanya. Particular na sa birthmark na nasa kanyang puson. May nakabalatay na rekognasyon sa mga mata nito. Naglakbay ang mga titig ng lalaki sa kanyang kabuuan. Hanggang sa nag-uugnay ng mga titig nila ng pamilyar na mga matang iyon. Ganoon pa rin kagwapo ang mukhang iyon, na ngayon ay napipintahan ng yamot. Prominente ang kunot na nakaguhit sa noo nito. May napukaw na sakit sa kanyang dibdib at hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Bakit sa lahat ikaw pa? Namalayan na lang niyang may tumamang kung anong bagay sa katawan niya nang tuluyang siyang nahinto sa pagsasayaw at nakikipagtitigan sa mga matang iyon. Jack, bulong niya sa hangin. Ano? Tutunganga ka na lang dyan? Sigaw ng ilang kalalakihan. Napalingon siya sa paligid. Ngayon niya lang napagtanto na siya lang ang nag-iisang babae sa silid na iyon. Sumigid ang hiya sa kanyang dibdib. At di nakatulong ang alak para gawing manhid ang kanyang pakiramdam. Sayaw! Natuod na siya sa kinatatayuan. Akmang lalapitan na siya ng isa sa mga naiinis na lalaki. Nang may matipuno at matangkad na bulto ng katawan na pumagitna sa kanya at sa bastos na si Adan. Hey, that's enough. Kung sana ibang tao ang gumawa ng mga act na iyon, siguro matutuwa pa siya. Nakita niyang hinubad nito ang suot na coat at ibinalabal sa kanyang katawan. At bago pa man siya makahuma, ay akay na siya nito palabas ng bulwagan. Napapikit naman si Jade. Ang pamilyar na init ng katawang iyon. Ang matitipunong mga bisig. Gaano man niya kagustong kalimutan, ay buhay na buhay pa rin ang kanyang sistema. Pabalya siya nitong binitawan ng sila na lang dalawa sa hallway. Bumaon sa kanyang pagkatao ang matatalim at ang nakakainsultong paraan ng pagtitig nito. Ganon din sa mga salita nito. Napatungo naman siya. Inaabangan nito ang buong pagkatao niya. Ano nga ba ang ine-expect niya sa taong ito? Na ang tanging ibinigay lang naman sa kanya ay puro pasakit at sama ng loob. Ang taong ni minsan ay hindi siya binigyan ng respeto. Gusto niya itong bulyawan, pagalitan at sumbatan. Pero hanggang ngayon ay napipi pa rin siya sa harapan nito. Kagaya pa rin pala siya noon.
Kaya nga ba kay daling yuraka ng lalaking ito ang pagkatao niya? Kailan ka pa nagsimulang maging puta? Ha? Mababakas ang tinitimping galit ni Jack sa kanya. Ito pa may ganang magalit. May sakit ang anak ko. Ilang saglit na nanahimik naman si Jack. Nakatunguman ngunit alam niyang inaarok nito ang katotohanan ng kanyang mga sinabi. Magkano ang kailangan mo? Malaki. Gaano kalaki? Naalala niya ang sinabi ng doktor. Walang kagatul-gatul niyang sinabi ang halaga. Walang anumang hinaklit siya nito sa braso at dinala sa hanay ng mga elevator sa hotel. Pinindot naman ni Jack ang numero kung saan man siya nito dadalhin. Habang umaakyat sila ay mas umangat din ang kabang umaalipin sa kanya. Ang kabog ng dibdib ay hindi mapigilan. Bumulaga sa kanya ang magarang silid na tantiya niya ay pag-aari nito. Tigilan mo na. Kaya kong ibigay sa iyo ang halagang yon. Kung gusto mo din lang magpaangkin sa iba, sa akin ka na lang. Walang babalang tinawid ni Jack ang pagitan nila at sinibasib ng halik ang kanyang mga labi. Ganoon pa rin ang mga halik nito. Walang pag-iingat, nagpaparusa, gaya pa rin ng dating walang ipinagbago. Ano nga naman ba ang maaaring magbago sa pagtingin nito sa kanya? Nakasemento na sa utak nito na isa siyang masamang babae. Isang malaking kamalian. Malaking balakid na dumating sa buhay nito. Gustuhin man niyang manlaban. Pero para sa ano pa? Iisipin na lang niya na isang bangungot ang lahat. Sasagarin na niya ang pagpapakababa niya sa lalaking ito. Sa mahal na mahal niyang dating asawa. Kung sana, Jack, alam mo lang ang punot dulo ng lahat ng ginagawa kong ito. Pero kahit sabihin niya, alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Pansamantalang naputol ang magaspang na paghalik nito at tinunghayan siya sa mukha niya. Nagtatagis ang mga bagang nito at ang mga mata ay napipintahan ng galit at sinambit ang mga katagang. Mas nagpapapait, lalo sa puso niya. Ngayong gabi, magiging puta kita. Sa mga mata ni Jack, wala siyang ipinagkaiba sa isang bayarang babae. Kung ano-ano ang pinapagawa nito sa kanya. Lahat na yata ng posisyong gusto nitong gawin niya. Sinusulit nito ang bawat sentimong ilalabas nito para sa kanya. Pakiwari niya. May pakinabang siya rito. Ang labasan ng init at tila pag-ahuaw nito. Gaya noon. Walang kaakibat na anumang pagmamahal sa pakikipagniig na nito. Bumalatay sa mukha nito ang tila nahihirapang ipenetrate siya. Siguro iniisip na to kung sino-sinong lalaki na ang nakasiping niya. Gusto niyang itulak ito papalayo, dala ng hinampo at hinanakit. Ngunit sa kaloob-looban niya ay may bumabangong pananabik rito. Namimiss niya ito, lalo na ang nakaraan nila. At ramdam ang init ng katawan nito, kahit pa nga kadalasan kapag nalalasing lang ito. Tumulo ang luha niya at ayaw paawat ng mga iyon. Isa ang napatunayan niya. Mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Ang baliw niyang puso, gaano man niya tinuruang magalit at lumimot, ay nanatiling nagmamahal sa lalaking ito. Malalim, walang pinagbago. Saktan at kamuhian man siya nito. Dahil kung hindi ay hindi siya mapipigilang alipinin ng hindi maipaliwanag na sensasyon na kayang buhayin ng bawat pagdantay ng mga palad at labi nito sa kanyang katawan. Gaano man ito karahas, tinatraidor siya ng sarili niyang pangangailangan. Masama na kung masama ang tingin nito sa kanya. Makikiayo na rin siya. Sukat sa naisip ay tinumbasan niya ang bawat paggalaw nito. Sumasalubong siya sa bawat pag-ulos nito. Sa ginagawa niya ay mas nasidhan
ang pagnanasa at kamunduhan sa mga mata na ikinikilos ni Jack. Sa bawat pagsalpukan ng kanilang mga katawan, ngayon pa lang ay dama na niya ang pananakit ng kanyang katawan. Nandidiri man, pero inaalipin naman ang kakaibang kiliti at sensasyon. Mas nangingibabaw iyon sa marahas nitong mga galaw. Gusto niyang pupukin ang sarili at pagalitan. Wala ka talagang kadala-dala, Jade. Hanggang ngayon, alipin ka pa rin ni Jack. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Pero ano nga ba ang magagawa ng katawang uhaw at pusong nananabik sa dating asawa? Matatapos din ito. Matatapos din. Kaya ito todo na niya na. Ang buong silid ay napuno ng ungol at impit ng mga daing. Sa gabing ito ay tinakasan siya ng hiya. Tama si Jack. Sa gabing ito, he was just her ex-husband's war. Blinded by tears, isa-isang nabubuhay sa alaala ang dahilan kung bakit siya nasadlak sa ganitong sitwasyon. Dahan-dahan nagkaroon muli ng mukha ang mga kaganapang iyon. 6 na taon na ang nakakalipas. Nanginginig ang tuhod ni Jade habang papasok siya sa isang restaurant. Nakangiti ang mukha ng crew na pinagbuksan siya nito ng pintuan, pero hindi niya magawang ibalik ang ngiti nito. Nakapokus siya sa isang bagay lamang. I am with Miss Eliza. Madali siya nakapasok. Salamat sa pagiging late ng assistant nito at napagkamalan siya. Nakapasok na siya na matiwasay, pero natatakot siya sa daratnan. Nasa alfresco dining daw si Eliza. Habang naglalakad ay mas dumoble ang dagundong ng puso niya. Mas naging malakas ang panginginig ng mga tuhod at kamay. Hindi niya alam kung ano ang sasambulat sa kanya. Hindi na niya namalayang nasa tapat na pala siya ng pintuan, patungo sa likurang bahagi ng restaurant. Minabuti niyang sumilip muna sa malaking glass window. Maaga pa lang. Wala pang gaanong tao, kaya madaling mahanap ang pakay. Diyos ko, hindi ko alam kung ano ang bubungad sa akin, pero sana hindi mababasag ang puso ko. Kalahati ng kalooban niya ay nagsasabing umalis, ngunit mas masidhi ang hatak ng kabilang bahagi ng puso niya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Mahirap man, pero kailangan niyang pakibagayan at kailangan niyang harapin. Nakikita na niya si Jack at si Eliza. Nasa pinakadulong bahagi ito ng mesa. Si Eliza ang nakaharap sa kanya, habang tanging malapad na balikat lamang ni Jack ang natatanaw niya. Kahit mahirap sa kanya, sinikap niyang suriin ang ekspresyon sa mukha ni Eliza. May tabing ngiti sa mga labi nito. Kung hindi siya nagkakamali ay nanginginig ang kamay nitong may hawak ng basong inumin nito ng juice. Bakit kailangan pang magharap silang dalawa? Bakit pa kasi niya hinanap ang katotohanan? Wala mang mali siyang nakikita sa dalawa. Pero alam niya kung ano ang pinag-uusapan at napag-uusapan ng mga ito. Anong gagawin mo, Jade? Asawa siya. May karapatan siyang lapitan at hablutin si Jack. Papalayo kay Eliza. Pero naaalala niya, hindi siya ang mahal ng asawa. Pinahid niya ang likod ng palad ang namamasang pisngi. Kailangan na niyang makalayo rito. Sa bahay na lang siya maghihintay. Halos umikot ang mundo niya. Mabuti na lang at may isang waiter na nagdaan at inalalayan siya. Nang makabawi sa pagkahilo ay kaagad siyang umalis. Pakiramdam niya ay ang layo-layo ng pathway mula sa restaurant. Sa kalagitnaan ng kanyang nilalakaran ay napahinto si Jade. Umuulap man ang isip niya, pero nagawa pa rin niyang tawagan si Jack. Nakadalawang ring bago nabuhay ang kabilang linya.
Nasaan ka? Busy ka siguro. Busy kay Eliza. Yes, I am meeting with someone. Napahigpit naman ang hawak niya sa handle ng paper bag na pinaglagyan ng pagkain. Halos mapigtas na iyon. Investor? Muling tanong naman ni Jade. Nakagat niya ang labi ng lumipas muna ang ilang segundo bago ito sumagot. Mukhang tinatantiya ang sasabihin. Yes. Kasinungalingan. Pumatak ang mga luha ni Jade. Kinagat niya ang ibabang labi para sampiin ang paghikbi niya. Jade, we will talk later, okay? Bakit kailangan siyang gamitan ng malumanay na tinig na iyon ni Jack at tawagin sa ganoon kung iiwan din lang naman pala siya nito? Okay, aniyang sinikap na huwag gumaralgal ang boses habang pinapahid ng likod ng palad ang namamasang pisngi. Bye. Sana temporary lang ang goodbye na iyon ni Jack. Umalis siya mabigat ang kalooban. Paano kung sa pag-uwi niya ay palalayasin na siya ng asawa niya? Parang lutang ang isip niya nang dumating siya sa penthouse. Panay ang silip niya sa cellphone, hoping na may kahit isang mensaheng mapadpad si Jack. Pero wala talaga. Nadagdagan ang hinala niya. Sumapit ang gabi ngunit hindi dumating si Jack. Nag-alala siya na may halong yamot, inis at frustration. Pinamahaya ng hinampo ang dibdib niya. Ang ginawa niya na lang ay bumaba sa labi. Bitbit ang mga pagkaing siguradong hindi naman kakainin mamaya ni Jack. Sige po, balik na po ako sa itaas. Salamat po Mang Nestor. Kaagad niyang paalam matapos iabot ang pagkain. Wala siyang ganang makipagkwentuhan. Nginitian lang niya ang mga gwardya at lumulan uli sa elevator. Pag-ahon niya sa elevator, ay may napansin siyang lalaki na kasombrero sa labi. Just another maintenance guy. Dinukot niya ang keycard sa bulsa at itinapat sa panel. Tumunog ang pagbubukas ng pintuan. Kasabay niyon ay ang pagliyo ng kanyang pakiramdam. Matutumba na ang pakiwari niya. Mabuti na lang at may mga brasong umagapay sa kanya. Pwede kitang tulungang makapasok. Salamat na lang. Kaya ko naman. Sagot naman ni Jade kung sino man na hindi niya ito nilingon. Sinubukan niyang ayusin ang tayo pero gumigiwang na naman ang diwa niya. Sa panggigilalas niya ay bigla siyang hinawakan ng lalaki sa baywang at niyapos. Anong ginagawa ninyo? Nahihintakotang tanong naman niya. Malakas niyang itinulak ang lalaki ngunit naging preso ng malaking kamay nito ang dalawang palapulsuhan niya. Tulong! Malakas niyang sigaw. Kahit alam niyang walang makakarinig sa kanya. Ang ikalawang sigaw ay hindi na niya nagawa ng takpan ng lalaki ang kamay ng bibig niya. Sinikap niyang baklasin ang braso nito ngunit tila bakal iyong nakapulupot sa kanya. Kailangan niyang manlaban at makawala sa lalaking ito. Kinagat niya ang palad nito. Nakatakip sa bibig niya. Marahas naman itong napamura. Nabigyan ng pagkakataon siya makawala ngunit isang hakbang pa lang ay nahablot na nito ang buhok niya. Napaigik siya sa matinding sakit. Nang mabanat ang buhok niya sa anit. Maikling sandaling nagtitigan sila. Sa kabuuan ng mukha nitong natatanggalan na ng sombrero. Ito yung lalaking nakita niya kanina sa ibaba. Bakit? Anong kasalanan niya rito? Tulong! Sa kabila ng panghihina ay nagawa na niyang sumigaw ng mahina. Nagsimula na siyang kapangan ng frustration sa dibdib. The next thing she know, ay kinaladkad na sa lalaki papasok sa nakabukas na pintuan. Sa huli ay nanlaban siya.
Ngunit wala siya nagawa. Kahit anong tili niya ay walang makakarinig at makakakita sa kanya. Natuklasan na lang niyang naihiga na siya nito sa couch. Naaamoy niya ang pabango nito. Nag-aagaw na ang kanyang diwa. Halos nakapikit na ang mga mata niya. Ngunit sinikap niyang lumayo na tila bakal sa katawan ng lalaki. "Lumayo ka sa akin!" Nagpupumigla siya ng buong lakas. Anumang natitirang enerhiya ay ipinanlaban niya sa lalaking kasihudang maubusan siya ng hininga. Hindi siya susuko. "Makisabay ka na lang. Ilang sandali lang naman ito at matatapos din." Kinalibutan siya sa sinasabi nito. "Umalis ka dito! Walang hiya ka!" Tinangka niya mangalmot ngunit sa lakas nito at sa liit niya ay wala siyang laban. Pero hanggang sa kahuli-hulihang lakas ay pinoprotektahan niya ang kanyang pagkababae. Ang tili niya ay nakalukob sa nantakpan nito. Nang kamay ang bibig niya habang ang mga kamay niya ay malaya nitong naikulong sa ulunan. She was so helpless. "Jack." Ito lang ang naiisip niya ng mga sandaling iyon. "Jack, umuwi ka na please." Umiiyak na panalangin niya. Nang bigla ay bumukas ang pintuan. Sa nanlalabong mga mata ay natanaw niya ang pamilyar na bulto ni Jack. "Anong ibig sabihin nito?" Dumadagundong ang naghahalong galit at gulat sa boses ni Jack. Biglang nawala sa pagkakababaw sa kanya ang estrangherong lalaki. Tumilapon ito sa sahig at kaagad na indon niya ng suntok ni Jack. Dinig pa sa buong sala ang tunog ng bawat pagtama ng kamao nito sa mukha ng hindi kilalang lalaki. Pati na ang marahas nitong pagbitaw ng hininga. Sa hinang-hinang kilos ay napaupo siya sa couch. "Jack, tama na please." Ayaw niya maging kriminal ito. Tumilamsik na kasi ang dugo sa mukha ng mapangahas na lalaki. Napahintong bigla naman si Jack. Mabalasag siyang tiningnan. Binitawan nito ang kuwelyong mahigpit na hawak ni Jack at isinilya nito sa sahig ang lalaki at umalis ito sa ibabaw nito. Inilang hakbang lang naman ni Jack ang pagitan nila at hinaklit siya sa braso. Ang lalaki ay iinot-inot namang nakawala at tuluyan nang lumabas ng silid. Nawala na sa lalaking iyon ang atensyon ni Jack. Nalipat na sa kanya. At kasama roon ang galit nito. Umaapoy iyon. Base sa nakapintas sa mga mata nito. Ni hindi na nito ininda kung makakatakas ang lalaking iyon na namimilipit na tumayo at lumabas ng unit nito. "Tama na. Takot kang masira ang mukha ng kabit mo?" Napaigik siya nang bigla na lamang sa nitong hablutin sa braso. Sa tindi ng puwersa nito, ay napatayo naman siya. "Jack, mali ang iniisip mo." Kandahirap siyang tapusin ang pangungusap niya. Namilipit siya sa sakit nang halos bumaon na ang mga daliri ni Jack sa balat niya. Galit na galit ito sa kanya. "Magdi-deny ka pa? Kitang-kita ng mga mata ko. Kitang-kita ng mga mata ko, Jade. Huwag mo akong gawing tanga." Binitawan siya nito. Napasubsob siya sa sofa. Narinig niya lang ang paghahagis ni Jack ng kung ano-ano. Sumisigaw ito habang walang habas na nagsibasagan ang mga gamit. Ang tanging nagawa lamang ni Jade ay ang umiyak ng umiyak. Walang patid ang kanyang mga luha habang nakasiksik sa gilid ng upuan. Sinubukan niyang tawagin ang pansin nito na para bang ang tinig lang ay isang kahindik-hindik na tunog. Nang halos maubos na nito ang mga gamit sa sala, ay siya naman ang binalingan nito. Hinawakan siya nito muli sa magkabilang braso at pilit na itinatayo. Nagsalubong ang mga kilay at nagtatagis ang mga bagang nito. Nakakatakot ang nakikita niyang galit rito. "Jack,
Maniwala ka. Wala akong kasalanan. Hindi ko kilala ang lalaking yun. Sa gitna ng paghagulhol niya, susubukan niyang ipaunawa ang lahat. Kahit nahihintakutan siya, ay ilalahad niya ang panig niya sa asawa. Jack! Malakas na daing niya dahil sa malakas na sampal na ibinigay nito sa kanya. Napaluha siya sa matinding sakit. Halos matulig ang pakiwari niya at tumakas ang kanyang kaluluwa. Bakit, Jade, ha? Nagkulang ka sa akin? Anong klaseng ungol ba ang kaya niyang ibigay na makuha mo? May nginig ang boses nito. May halong malalim na pait. Bakit mo ito nagawa sa akin? Puno ng hinagpis ang boses nito. May takas na luha sa mga mata nito. Nagdesisyon na rin akong magsimula ng panibagong buhay sa iyo. Kahit alam kong hindi ka karapat-dapat. Pinanindigan kita. Kahit kayang-kaya kitang iwanan. Pinakasalan kita at ibinigay ko sa iyo ang pangalan ko. Pinili kita sa kabila ng lahat. At ito lang ang gagawin mo? Muling tumigas ang ekspresyon nito. Nakikita niya ang matinding galit sa mga mata nito. Nakahanda itong manlapa anumang oras. Natatakot siya sa asawa. Pero matapang niyang haharapin ang anumang galit nito. Muli ay malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Alam mo bang kayang-kaya kitang patayin? Halos pangapusan siya ng hangin na mahigpit na humawak sa leeg niya ang dalawang palad na iyon ni Jack. Nagkakakawag ang mga kamay niyang tinapik ang mga braso nito. Jack, stop it! Sa lahat ng tao, si Athena ang naroroon para sakluluhan siya. Pilit nitong binabaklas ang mga kamay nitong nakapulupot sa kanyang leeg. Nanlilisik ang mga mata ni Jack. Hindi nito pinapansin ang ina. Ang gusto lang nito ng mga oras na iyon ay ansaktan siya. Jack, baka mapatay mo siya. Tila bumalik naman sa tamang huwisyo si Jack. Dahan-dahan ay lumuwag ang mahigpit na paghawak nito sa kanya. Hawak niya ang dibdib at habol ang paghinga nang tuluyang makalaya siya kay Jack. Bakit, Jade? Bakit? Bumabaon sa kanyang puso ang sakit na bumalatay sa boses nito. Gusto niya magpaliwanag, pero nahihirapan siya magsalita. Hinawi naman ni Jack ang nangingislap na mga mata sa pamamagitan likod ng mga palad nito. Parang matalim na punyal ang pinakawalan nitong mga salita. Sana lang sa muling pagbalik ko rito. Wala ka na. Singlalim ng balon ang pinanggalingan ng boses nito. Hindi niya maaaring itatwa ang tila sumusungaw na kislap ng luha sa mga mata nito. Laglag ang mga balikat nitong humakbang patungo sa pintuan. Gusto niya itong kausapin at pigilan. Pero walang tumakas na boses sa lalamunan niya. Mabigat ang pusong nasundan niya ito ng tingin. Jack! Saka lang nagkaboses ang daing niya nang tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Naglandas ang maraming luha sa kanyang mga mata. Naninikip ang dibdib. Na tumayo at tinungo ang pintuang nilabasan ni Jack. Hahabulin niya si Jack. Napasandal siya sa dahon ng pintuan. Jade! Nilingon naman niya si Athena. Eksaktong tumama ang paningin niya sa mukha nito. Nang pumusyaw ang kulay sa paligid. Sumasayaw ang papalapit na si Athena sa paningin niya. Dahil sobrang nahihilo na siya. Anumang oras ay matutumba na siya. Dahan-dahan dumilim ang mundo niya. Pero bago tuluyang tumakas ang diwa niya, ay napatingin siya
sa nagkalat ng mga puting mga rosas sa sahig. Nagkalasog-lasog ang mga iyon. Isang pink na balon ang nakahimlay sa isang sulok, kasama ng isang box ng chocolates na tumilapon ang laman. Dinalhan siya ni Jack ng bulaklak at mga tsokolate. Mas kumirot ang dibdib niya. Mas naging masigasig pa sa pagbubuhos ang mga luha niya. Nanlalabo na ang kanyang paningin. "Jade!" Ang matinis na tili na iyon ni Artina ang pinakahuli niyang narinig bago siya nawala ng malay.